Ipinaliwanag ng pamahalaan na hindi pa rin lugi ang Pilipinas kahit 1% lamang ang natapya sa ipapataw na reciprocal tax ng Amerika sa exports mula sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Walang negatibong epekto at sa katunayan ay makabubuti pa sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ng pamahalaan sa harap ng 19% na taripang ipapataw ng Amerika sa mga produktong ine-export ng Pilipinas. Paglilinaw ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, hindi ang mga Pilipino, kundi ang mamamayan ng Amerika ang magbabayad sa nasabing taripa. Ang magbabayad po nitong taripa ay hindi po tayo. Ang magbabayad ng taripa na to ay ang mga Amerikano, ang mga importers, ang mga buyers ng mga produkto galing sa buong mundo. Mababatid na sa katatapos lamang na working visit sa Washington, D.C., USA, nakipagnegosasyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. President Donald Trump at naibaba sa 19% mula sa 20% ang taripa. Bagamat 1% lamang ang natapyas, ito pa rin ang ikalawang pinakamababang taripa ng Amerika sa lahat ng bansa sa Southeast Asia. Magbibigay daan din naman ito sa pagkikayat ng mas marami pang foreign investors sa bansa. Sa harap naman ng concession agreement o exemption sa taripa sa ilang produkto ng Amerika na papasok sa bansa, nilinaw ni Secretary Go na hindi kabilang dito ang mga pangunahing produkto tulad ng bigas, mais, asukal, karneng baboy, isda at iba pa, kaya't hindi maagrabyado ang sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Sasaklawin lamang ng zero tariff ang automobile, soy, wheat at pharmaceutical products o mga gamot na magresulta naman sa mas mababang presyo ng mga ito. Mahal po ang gamot sa Pilipinas eh. Kapag pinasok po natin yan na may taripa, di mas mahal pa po ang presyo ng gamot. So kapag tariff-free po ang gamot, makakababa po yan ng presyo ng gamot sa ating bansa. Si Iloilo Representative at former Health Secretary Janet Garin, sang-ayon ding bababa ang presyo ng gamot dahil sa zero tariff sa Amerika. Ang ibig sabihin nito, magiging available sa mga Pilipino na mas mura kesa sa magkano natin siya kinukuha ngayon. Ang Department of Trade and Industry tiniyak na poprotektahan ang major agricultural at manufacturing industries ng bansa. Patuloy ding palalawakin ang market ng produktong Pilipino, kakibat ng pagpapatibay ng ugnayang pangkalakalan sa iba pang bansa. Sinabi naman ni Secretary Go na kasama ang DTI ay patuloy silang makikipagnegosasyon sa Amerika upang linawin ang detalye sa mga produktong saklaw ng taripa at exemption. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.